Puon ako ay lingapin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Araw rin. ng Sabado, araw ng Mahal na Birheng Maria, sa panahon ng Kwaresmang ito, tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos, magpuri at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng biyayang ating tinatanggap. Kaya ating sasamahan sa misang ito ang mga naghandog ng pamisa. May mga nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyayang kanilang tinatanggap, katulad halimbawa ng birthday, at anuman ang kanilang ipinagpapasalamat sa Diyos, sila'y nagpamisa at sila'y ating ialay sa Diyos. Samahan natin sa pag-aandog ng pasasalamat. And then, mga kaluluwang ipinagpamisa ngayon, atin din hilingin sa Diyos naway pagkalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa Kanyang piling sa langit. Ang mga may pansari-sariling intention, anuman iyon, nagpamisa rin para sa mga iyon, atin din silang ialay at ang kanilang intensyon ay dalhin din natin sa Diyos. Sa mga may sakit na humihiling din sa atin ng panalangin, saan man sila naroon, anuman ang kanilang karamdaman, naway ang misang ito'y makatulong din sa kanila upang sila'y pagalingin. At ang mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng Santa Rita de Cas sa Facebook page, naway sila'y magkamit din ng mga biyayang kailangan nila, kasama din ang kanilang pamilya. Humingi muna tayo ng kapatawaran upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang mga may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian, at akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan. Kayong matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ang mga lingkod ko ng kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay. Ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan
sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ulitin po natin. Ituro mo ang Kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at mga iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga publikano at mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan, upang sila'y magsisi." Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din. Sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng Santa Rita de Casia Facebook page, magandang buhay po. Tayo naman lahat ay laging pagpalain ng Diyos. Ano ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan? Particularly ay ang banal na ebanghelyo. Sa banal na ebanghelyo ating napakinggan, isang tao, isang publikano, pangalan ay Levi, nadaanan ni Jesus sa paningilan ng buwis. Ito ang kanyang pinagkakaabalahan, hanap buhay, maniningil ng buwis. Ang mga maniningil ng buwis ng panahong iyon ay considered public sinner sapagkat kinukolektahan nila ng salapi ang kanyang mga kababayan upang ibigay sa mga dayuhan na sumasakop sa kanila. Kaya traidor, makasalanan na itinuturing ang katulad ni Levi. Nung madaanan siya ni Jesus, sinabihan siya ni Jesus ng ganito, "Sumunod ka sa akin." Anong ginawa ni Levi? Tumayo, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Iniwan ang lahat. And then pagkatapos, isang malaking handaan, piging, ang inihandog ni Levi, bunga ng pagkatawag sa kanya ni Jesus at pagsunod naman niya kay Jesus. Nagkainan sa kanilang tahanan ang maraming tao, mga publikano, mga Pariseo at iba't ibang tao, kasama si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sa bahay, tinanong ng mga Pariseo ang mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kasama ang inyong guro ay nakikisalo sa mga makasalanan?" Ang sagot na Jesus na iyon, o ang tanong kay Jesus na iyon, o ang tanong na iyon, ay sinagot ni Jesus. Ang sagot ni Jesus ay nagtuturo sa atin isang magandang aral, ang kanyang kasagutan. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Napakaraming pagkakataon
na po pwede tayong mag-celebrate. Pagka-birthday, anniversary, graduation, wedding, kasal, binyag, promotion, napakarami nating reasons to celebrate. Subalit ang banal na ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng isa sa mga dahilan to rejoice and to celebrate. And that is finding of Jesus or His coming to our lives. Nagbibigay kasiyahan at reason, dahilan para tayo magdiwang ang makilala ang Diyos. At siya dumating sa buhay natin. Kaya si Levi ay nagdiwang, nag-blow out. Kung si Jesus sa banal na misa ay lagi nating tinatanggap, daily we meet the Lord. Therefore, ang celebration ng isang Kristiyano ay walang katapusan. At isang magandang itinuturo sa atin ng banal na ebanghelyo ay ang isa sa pinakamagandang pagkakataon na nagbibigay sa atin ng buhay at kaligayahan sa ating buhay ay ang makilala at matagpuan ang Diyos. The most wonderful adventure of life is to find Jesus. Sa banal na ebanghelyo atin ding napakinggan, meron pang itinuturo sa atin ang Diyos. Pagpapakilala ng kanyang sarili sa kanyang naging kilos sa isang makasalanang si Levi. Ano yon? God is rich in mercy. Dives in misericordia. Sabi nga, tayong lahat ay mahina. Punong-puno ng mga kahinaan at pagkakasala. But we never surrender. Bakit? Sapagkat kilala natin ang Diyos ay puno ng habag sa mga taong makasalanan. Pero huwag natin pagsasamantalahan ang pagiging mahabagin ng Diyos na tayo magpapatuloy sa mali at sa kasalanan. Taglay sa isip ang Diyos na may maawain, ang Diyos na may mahabagin. Bagamat ang Diyos ay mahabagin, siya din ay makatarungan. Talagang ang paghabag niya ay mararanasan lamang ng mga taong tunay na naghahanap sa Kanya at humaharap sa hirap ng paraan ng pagbabagong buhay. Ang Kanyang paanyaya, His call is transformation of life. Hindi lamang affirmation of identity. At isa pang sa mga bagay na itinuturo sa atin ay kahit ang isang tao ay mahina at maraming kasalanan, kapag siya tinawag ng Diyos, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang siya hindi lamang maging bagong tao at nilalang, kundi maging kapaki-pakinabang. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng taong, hindi ko kaya, mahina ako, at hindi siya sasagot sa Panginoon. Hindi. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya upang magampanan ng taong tinatawag ang mga tungkuling inaakala niyang hindi kayang magawa. He whom God calls, He also sustains. Sabi nga, God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. He qualifies the unqualified. At sabi din sa banal na kasulatan, God chooses the foolish to confound the wise. God uses imperfect people for His perfect plan. Surely, God can use all of us basta tayo marunong makikooperate sa Kanya. Sa madaling salita, ang kabuuan ng banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin, nagbibigay ng malaking diin kay Jesus bilang mahabagin
at patuloy na nagliligtas at tumatawag o nagdadala ng kaligtasan sa mga taong kahit makasalanan ay may pagnanais na sumunod sa Kanya, makinig at makikioperate sa Kanya mga plano. Kaya magandang ang tao ay marunong sumunod sa plano ng Diyos at marunong yumuko sa kung anuman ang paanyaya ng Diyos sa Kanya. Ating isagawa ang pag-aalay, kayo may pagpalain ng Diyos sa inyong ginagawang paghahandog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito na iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas na naming pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gawin din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisaling esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Casia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Sabay-sabay mga kapatid, tayo magdasal ng panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Habag ang aking naisin, hindi lamang bastahain, pagkat ako ay dumating upang akit at tawagin kahit mga masuwayin. Sa hirap ang lakas, sa
kalooban ng Ama'y magpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa ginais mo. Sa iyong mga yapa, ako ay tadaan. Kahit ikib ng luha, ang nilagyanan mong landas. Masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamdan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kahirap man gawin, kalooban mo'y tuptin. Pinili kong sundan, bakas ng iyong mga habang. Buhay ko'y laan, sa iyo kailan pa man. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wagas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa ginais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tadaan. Kahit ikib ng luha, ang nilagyanan mong landas. Masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamnan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat hakbang mo'y aking susundan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal kami, pinapagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang sa aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa bokasyon. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang tubusin kami sa kasalanan at ipalaganap ang iyong paghahari sa lupa. Padaluyin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso upang maganap namin ang pangunahing bokasyon na maging banal. Maging kalugod-lugod nawa kami sa iyong paningin at maging mga saksi ng iyong walang maliw na pag-ibig. Umusbong nawa sa aming simbahan ang mga bokasyon ng pagtatalaga at paglilingkod. Pagpalain mo ang aming lokal na simbahan, ang Archdiocese ng Lipa, ng mas marami pang mga kabataang handang tumugon sa iyong pagtawag sa pagpapari at sa pagiging relihiyoso at relihiyosa. Magpadala ka pa ng mga hinirang na mangunguna sa amin sa pagsamba sa iyo at sa paglilingkod sa kapwa. Maging bukas nawa ang kanilang puso sa iyong banal na pagtawag upang makasunod sila sa iyo ng may pag-ibig at kagalakan. Hinihiling namin ito sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Una, bumabati ang ating parokya sa mga nagpamisa para magpasalamat sa Diyos sapagkat birthday nila. Kaya happy birthday sa inyo,
Ember Caris Mendoza, Makatangay. Kay Ethan Jedrick Balmes. Kay Manuela Torino. Mr. Francisco Canotaje Jr. Kay Pearl Mercado. Kay Neneng Maranan. Juliana Magbuhat. Vergel Sadili. Mrs. Sylvia Villena. Sister Elsa Claire Belen, MC ST, at kay Ronnie Lailo Latade. Happy birthday rin kay Minyang Clay. At katulad ng dati, salamat po sa inyong palagi ang pagpapamisa sa mga nakikisa sa misa sa atin sa pamamagitan ng Facebook page. Salamat po. Gayon din sa inyo mga Facebook star senders, sa mga nagbibigay sa second collection na para sa mga paring retired, salamat po. Tuwi pong Biyernes, pagkatapos po ng umagang misa, ng misang 7:30, sa panahong ito ng Kwaresma, lahat ng Biyernes ay meron tayong Istasyon ng Krus pagkatapos ng misang 7:30. At tayo nagpapasalamat sa mga lay ministers at saka sa mga apostolado ng panalangin na siya nagpapasimuno sa mga ito dito sa Istasyon ng Krus. Tuwing Biyernes naman, bukod sa misang 7:30 ng umaga, meron din tayong misa sa hapon. Yan na may bilang debosyon natin kay Santa Rita ng Cassia, sapagkat ang Friday ay araw ni Santa Rita de Cassia. Ang misa ay 5:30 doon. Sa February 18, bukas, ay last day ng submission ng listahan ng mga krusada, iba't ibang grupo ng krusada. Pakipalista po sa office. Sa February, ngayong panahong ito hanggang February 25, may palistahan ng First Communion. Samantalahin po ito na luna ng mga magulang para sa kanilang mga apo at anak na hindi pa nagpa-First Communion. May schedule po tayo at may palistahan po nagsimula noong 15 of February hanggang 25. Yan na lang po. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala